Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir pa Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang sa baba ng video. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, anuman ang gender mo, anuman ang iyong edad. Ipasok mo sarili mo. Kung hindi mo energy, baka next time, di ba? Binabasa ko na may mga comments nyo, tsaka binabasa ko talaga pati pangalan nyo. Makuha ko lang yung energy nyo as in. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa akin, wala sa kanino man. The decision making is in yours. Teka lang, may nakita kasi akong pupo dito ng anak ko. Nagbibigay siya ng blessing sa iyo Diba? Nagpunas pa sa ate. Meron tayong Capricorn, Gemini, Aries, Taurus. May mga inaalala ka, no? May mga doubt, worrying, may mga pag-aalinlangan, o may mga unclarity situation ako na nakikita sa'yo. May mga pinag-iisipan kang bagay-bagay na you want to achieve. Yan, pwedeng travel, pwedeng something, pwedeng pera, basta may mga ganon. May mga pagkalito din ako. Maring may mga bagay na nalilito ka. Ganyan. Or thinking about negativity. Ay, baka hindi mangyari to. Ay, baka hindi mag-success to. Ay, baka ganun, baka ganun. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Di ba ang katinang mata ni ate? Okay, and then also, sa nakikita ko sa inyo is may mga delay. Siyempre, sa sitwasyon na yun, may delay talaga. May mga delay situation o may mga i-delay ka. Pwedeng ganun. May mga challenge na darating sa buhay mo. And then also, nagkakaroon sa inyo ng may limitation. Pwede rin na naglagay ka ng limit sa sarili mo, or pwede there's a limitation ako na nakita, or maybe sa iba is you put boundaries. Or someone's put a boundaries. Pwede rin kasi marami rin kasing Pisces na nagbaboundary, naglalagay ng boundaries sa sarili na. It's good naman yun, kasi to ano rin yun to protect your energy, sa nakita ko ito. Sa iba naman sa inyo, mismo nakita ko paghihiwalay, or maybe inihiwalay mo yung sarili mo sa iba, or hindi lang talaga na pinipili mo talaga yung tao na gusto mo kasama. Pwede rin yun, no? And also, may sinasabing papers and documents ako nakikita. O yun, nagpupungaan ako na naman. Baka may mga asikasuhin kang document and papers, susulatan, ipapasa. May government din ako nakita, o yung mga official building. Also, there's an authority situation din ako nakita. Baka may mga connected doon yung papers na yun. No? Pwedeng sa trabaho, pwedeng ganun, mga kontrata, baka may pipirmahan ka, baka ang trabaho mo talaga ay magsusulat at magpapasa ng mga document or papers, pwedeng ganun, di ba? Kung ano man yung papers and documents na yan. And then also, may taong mataas ang ego, pwedeng ikaw or someone may mataas ang ego. Meron din na may sasakyan. Hindi ko alam kung ano related sa'yo na sasakyan. Pwedeng, basta sasakyan siya. Pwedeng bike, pwedeng car, any sasakyan. Pwedeng magpapagawa ka ng sasakyan. Bibili ka ng vehicles. In English ko lang no? Or, basta magpapagawa. Or may pag-uusapan related to sasakyan. Or pwede rin na maglalayag ka by the ship, no? Yan, o kaya barko, bangka. Sa iba sa inyo, travel to. May mga sitwasyon na you want to change or your journey, or hindi yung magkakaroon ng pababago, or you want to change journey, or magkakaroon ng pabago in your journey. No? Meron, sa iba ganon. May distance ako na nakikita sa iyo. Maaring may mga inaalala ka, a person who is in a distance, or maybe siyang nag-aalala sa iyo. Pwedeng ganon. Basta may mga pag-aalalang ganon.
or maaring dumidistansya ka o didistansya ka or may taong dumidistansya. Pwedeng ganon. O syempre, nandito si luck. There's a luck. No? May mga chance and hope na pwede kayo is manalo when it comes to a gambling. Sa iba dito, this is an opportunity about travel, opportunity sa trabaho, opportunity with something. May mga small happiness din ako na nakikita sa iba sa inyo. Iba sa inyo is maaring nasa networking kayo or nasa public kayo na trabaho, or pwede rin na ang pinagtatrabahuhan nyo is maraming tao o may mga nakakasalamuha ka na maraming tao. Diba? Pwedeng ganun. Iba dito, networking, YouTube, TikTok, Reels, or kumbaga may social media kayo. Pwede rin sa iba is teacher ka. May mga outdoor situation ako nakikita dito. Pwedeng may pupuntahan ka na mataong lugar, pwedeng mall, pwedeng basta matao siyang lugar. Pwede rin na sa iba dito is may mga nakakasalamuha kayo ng mga matataas na tao. Pwede rin iba dito is there's an audience or artist. Pwedeng ganun. Pwede rin na sikat ka or maraming nakakilala sa'yo. Pwedeng sa trabaho, maraming nakakilala sa'yo. Pwedeng ganun. Or pwede rin na kung sa aspeto ng buhay mo yan. And then, may group ako nakikita eh. Baka may group na makikita-kita or may group kang sasalihan o may mga pag-uusap-usap, no? May ganun. May ganun ako nakita sa'yo. Energy. Yung anak ko, sumisimangot siya nung nag-ano yung kamay ko. Energy ni Pisces. Gamin niya na ito. Sorewa akang yo. Sorewa dami desho. So, dami yo. Sore dami yo, ne-chan. Sorewa dami na. Sorewa. Mami no te yo. Sore mami no te. Sore mami no te. Kamo dami desho. Ito pa isa. Hindi ko inaapi yung kapatid mo. Dati mami, mami nani mo stinay dyan. Pwede mati yun, anak. Anak ko, reklamador ang anak ko. Ang energy mo. Kaya kakanyo. Energy mo, ano ba yan? May unfinished business ka raw. Iba sa inyo, may unfinished business kayo. Also, energy mo yung mga ano eh. Siguro, tulad ng sabi ko kanina, isa-separate mo yung sarili mo or mahilig ka lang talaga magmuni-muni o minsan may mga time talaga na you want to be alone. Ganyan. Sa iba sa inyo. Energy mo rin, you try to make it balance yung meron ka sa ngayon. Maaari din na may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng mental trap o na natatrap ka doon sa sitwasyon na yun. Sa iba sa inyo is may mga delay situation. Halimbawa, meron kang gustong i-let go sa buhay mo pero hindi mo siya ma-let go. Pwedeng ganon. May mga bagay na hindi mo pa kayang ma-accept this time. Yun nakikita ko energy. Energy mo nawawala ng pag-asa sa iba. Ganyan. May mga sitwasyon na naghahanap ka o nagsisiyasat ka o naghahanap ka ng katotohanan or hindi yung situation na nag-isolate ka sa sarili mo. Ganyan. May mga urong-sulong na situation or decision making ito sa iba sa inyo. If you want to withdraw something or iba dito is you want to retire for something. Pwedeng relationship, pwedeng trabaho, pwedeng for anything. Siya sa nakita ko, naghahanap ka. Ano bang dapat gawin? Ganito ba? Ganun ba? Dapat ba? Anong dapat solusyon? Mga ganun sitwasyon. Kumbaga, iba is you are focusing to a painful situation or hindi yung negative thought, may mga frustration, yun ang energy. Maari din na napuprostrate ka lang, di ba? Merong nakakarando ka lang ng painful, pwedeng ganun. May mga sitwasyon siguro na nai-stuck o natatrap ka dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Pero pilit mo pa rin na binabalanse yung sitwasyon mo sa nakita ko dito. Or pwede rin na sa iba sa inyo, in other message, maybe ikaw ito or someone, you are connected or may tao na ko-connect sa'yo. Hindi eh. Kasi may tao dito na wala siyang mapuntahan.
May tao dito wala siya mapuntahan. Pwedeng ikaw ito. Tingnan natin parating. Kaya nakita ko parang trap siya. Ano parating kay Pisces? Huwag niyo ipilit kung hindi niyo to energy, ha? Tandaan niyo, marami kayo energy sa mundong ito. Ha? Dalawa na yung 6 mo. Universe, paka-explain mo ka sa akin. Hindi magkandi. Parating. Ha? Ano ba yun? 4466. Ano ba yan? Paraleo. Tatlo na yung 6 mo. 1, 2, 3. Okay, parating sa'yo. Boring. Maboboring ka daw. Yan ang parating sa'yo. You're feeling bored. May mga sitwasyon na parang napapagod ka, nagkakaroon ka ng chronic fatigue, parang ayaw mo na magpursige, ayaw mo magsikap, ganyan. May mga sitwasyon na nalulungkot ka, nag-isolate ka, yan ang parating sa iyo. Yun, may mga delay situation ako na nakikita sa iyo. Parang andun sa sitwasyon may mga hinihintay kayo, may mga on and off action ako nakikita. Merong mga, maybe iba dito is you're waiting for a sign kung kailangan mo nang mag-move o hindi. Pero binibigyan ka naman ng sign pero nire-reject mo lang. Kaya sinasabi ito, you need to trust your intuition. Keep moving to reach your goal. Ibig sabihin. Also parating, sana hindi wala kang sakit, no? Or handle lang talaga yung emotions mo. Sa iba sa inyo, baka may mga sipon kayo, ubo, masakit ang lalamunan, ganyan. Lungkot, ako nakita. May matigas ang ulo. Matigas ba ulo mo? May tao matigas ang ulo. Yung dito parang gusto magpahinga. Gusto ng pahinga pero hindi pwede. Or gusto na muna mamahinga. Yun na nakikita ko. Kasi baka nga pagod ka. No? Kasi nakikita ko dito. Medyo mahina kasi yung energy mo dito sa akin. May mga pinagsisisihan ka? Sabi dito. May mga lungkot, failure, pagsisisi. Ako nakita, pag-isolate. Huwag ka mapakihinaan ng loob. Kailangan mo rin mag-action. Huwag ka lang maghintay. Kasi binibigay naman sa iyo yung sign. Baka nakita ka ng mga repeating numbers. Yan, 666, 444. Nakita ka ng ganyan. 555. 222, yan. 61, ganyan. Anong dapat iwasan niya, universe? Pwedeng sa trabaho mo to, pwedeng sa relationship, pwedeng sa sarili mo, ganyan. Dapat iwasan. Puro to Major to Okay, dapat mong iwasan yung i-let go yung dapat ng i-let go. Ikat yung mga dapat ng ikat. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Iwasan mo is i-judge yung sarili mo. Or mag-judge ka ng tao, isa rin yun. Yung magkaroon ng pagmamaliit sa sarili o pagmamaliit sa iba. Yung self-doubt, iwasan mo yun.
syempre, yung i-delay yung mga bagay-bagay, tulad ng sabi ko kanina, is ma-stagnant, iwasan mo rin. It's not to yung hindi ka mag-focus sa iyong mga bagay na you want to fulfill, to accomplish, or ma-achieve. Siyempre, iwasan mo yung hindi mo maintindihan o intindihin, na magkaroon ka ng understanding or maging more on matured. Maturity is needed, no? Ang sinasabi to, iwasan mo kung medyo ma-pride ka, kung medyo lang naman, o kaya naman yung mga taong ma-pride, yan, umiiwas ka na lang. Kung ikaw naman ay ma-pride, hindi ko naman sinasabi na alisin mo yung pride mo. Siguro balance, no? Kung kailangan. Meron kasi mga pride na, may mga pride kasi na, binabagayan, diba? May mga ganong sitwasyon. And then also, iwasan mo, malack of independence. Yun. Very independence naman kasi ang spices. No? Napaka-independence yun naman sa lahat ng bagay. Pero, may mga time din na, baka lang, di ba? Na, ipipilit mo yung sarili mo sa isang bagay, sa isang sitwasyon na is not worth it o hindi nag-work. No? Siguro, this time, you need to be independent. Kasi, pwedeng hindi sa ngayon, pwedeng sa darating na mga panahon, ibigay yung part na yun sa'yo. Yan. Iwasan mo is yung hindi ka mag-going toward to a new situation in life or to a new direction in life. May mga bagay kasi na need to abandon, may mga bagay na need to let it go. Ganyan. Sabi dito. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat Kapatid, anak, magulang, Pisces. Kapatid, magulang, karelasyon, pamilya, kung sino man siya. Kamusta ang love ni Pisces? This week, universe. Love po ni Pisces this week. Ala, 3 of Swords. Paluga. Na dito may third party. Okay, when it comes sa love, kung single ka, manifestation niya talaga to, no? Kung single ka, may makikilala ka. Tao. Bago. Pero, galing sa, pwedeng itong tao na to is may pamilya. Yun ang nakikita ko dito. Pwede itong Pwede itong tao na to is nagkaroon siya ng breakup. Pero, nagkaroon siya ng pamilya. O relasyon. Pero, mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Sa nakita ko dito. No? Kasi may mga point or may mga hindi siya sasabihin sa iyo. O pwedeng kasi kung bago pa lang kayo, syempre hindi lahat sasabihin sa iyo. Or maybe pwede ikaw, hindi mo sasabihin sa kanya yung lahat. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, kasi andito na rin naman talaga, nagkahiwalay. Yung sa mga nagkahiwalay, maaring nagkaroon ng magulong relationship. No? Maaring naipasok ka niya sa isang option o naging option ka sa relationship, may hinanap siya na wala sa'yo. Nagkaroon ng pagsisinungaling. Nagkaroon ng sikreto sa relasyon na to. Hinanap niya na akala niya is nasa sa'yo, yung pala wala. Dumating yung time na nagkaroon siya ng decision making to end yung relationship na to. Kung tutuusin, nagkaroon ng abandonment, no? Pwedeng ikaw ito or someone, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. Energy tayo. Yun ang nakita ko dito. Nag-doubt pa siya, no? Itong tao na nakita ko dito, nagkaroon pa siya ng doubt. Parang hindi siya sa sitwasyon na kailangan ko na ba mag-desisyon? Ano bang patang didesisyonan ko? Nagkaroon pa siya ng doubt to choose a situation. Pero hanggang dumating na
nagkaroon na ng separation. Kung kayo naman is in relationship, kasi nandun na rin yung pag-aaway, doon na nagkaroon na ng changes dito sa relationship, kumbaga, no? Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, magulo kasi, no? Magulo yung isip ng isa sa inyo, or magulo yung relationship na ito sa iba sa inyo. Pwede rin, nasa part mo, may mga iniisip ka na hindi mo sinasabi sa kanya na nasasaktan ka, or pwedeng siya naman, may iniisip siya na hindi niya rin sinasabi sa'yo, na medyo painful. Pwedeng ganun. Sa iba dito, may mga conflict, no? May mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng, wag naman sana dumating yung separation, no? Pwede rin na may mga disappointment sa iba, sa relationship na to. May mga intense situation in this relationship. Mahal niya ba ako, ate? Hala, patay tayo dyan. Dito sa card ko na ito, kung mahal ka niya, ang hirap sagutin ha, kasi dito sa akin, hindi siya masaya eh. Or maybe this is you, hindi siya masaya. Vice versa. Manifesting, syempre, na may tao kasi dito nagmamanifest na sana hindi magkaroon ng separation dito sa relationship na to. Yun ang nakikita ko dito. Iba-iba kasi kayo iba-iba kayo. Wala kasi akong pangalan na binanggit. May mga frustration talaga dito sa relationship. Na may mga pagsisinungaling at may mga sikretong naghaganap o nangyayari. Tandaan nyo, marami kayo energy ha. Kaya pwedeng hindi ito sa inyo. Pwedeng ito is related siya sa kapatid mo. Pwede na related siya sa anak mo. Pwede sa pamilya mo. Pwedeng ganun. Uy, may kukonect sa'yo. A person in the past. May babalik. Makipag-usap sa'yo. Ito yung tao na nabigay sa'yo ng struggle, burden, problem. Babalik siya. Pwedeng anak mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, someone. Pwedeng, kung sino man, magulang mo, pwedeng ganun. Connected siya sa'yo, syempre. Pwedeng friendship. May taong babalik. At kukonect siya sa'yo. Sa iba naman sa inyo, is nandito kayo sa situation mo na napaka-very responsible mo naman sa nakita ko. Sa iba sa inyo, may mga mariremanizing kayo, a past situation. Pwede may mga maalala kayo, may mga mamimiss kayo sa iba. Ganyan. Good situation. May mga maalala kayong tao or relationship man yan or any situation in the past. You're reminiscing the past situation. May tao dito na mag-open up sa'yo. Pwedeng kasama mo sa trabaho. Pwedeng sa relationship sa iba. May tao mag-open up sa'yo. And gusto niya ng partnership sa'yo. O gusto niya ng connection sa'yo. Itong tao na to. And also, sa iba naman sa inyo, is meron ako na nakikita dito na tao na gusto niya ng isa pang pagkakataon sa'yo. Or gusto niya ng katahimikan sa'yo. Yun ang sabi niya. Maring makikipag-collaboration to or dealing or may sasabihin something. Yun. Sa iba,
Sa iba naman sa inyo, maaring may mga bagong gagawin kayo. Maaring may mga gagawin kayong um, trabaho, bago, pagkakaperahan. Yan, may mga bagong connection. Ako nakikita. May mga, pwede rin na sa iba sa inyo is mag-i-start ka na mag-exercise. May mga gagawin kang passion, activity, pwedeng gano'n sa iba. Ganyan. Sa iba dito, this is sa dealing, collaboration, partnership, or someone want to share something. Pwede ikaw may isi-share ka na kaalaman mo sa isang tao or siya may isi-share siya sa'yo. Ganyan. Yung mga collab, ako nakikita sa iyo. Kung gusto niyo naman na mag ng ibang trabaho, pwede. May nakita ko dito na bagong job. Pero nasa sa'yo yun, kung action ka or hindi. Universe, pwede explain mo sa akin to. Yung iba sa inyo, my Galileo, ba't ganito? Dito sa sitwasyon sabi dito may mga new project. May mga actionan ka raw. Expect the unexpected or may mga unexpected at blow up emotions. Pwedeng ma-disappoint ka sa isang tao. Pwedeng magkaroon kayo ng hindi pagkakasundo, pwedeng conflict, away. Pwede rin na may separation sa iba or hindi pagkakaintindihan. Sa iba naman sa inyo is maaaring malilito ka sa isang sitwasyon mo. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga gusto mong umpisahan or mga project. Pwedeng ganon. O sa mga decision making life. So, mga decision mo, pwedeng malito ka doon. And there's a heartache situation ako nakikita dito. May tao dito makasarili or sarili niya na iniisip niya. May mga sitwasyon na hindi mo pa kayang may sitwasyon na you still holding, kumbaga, hindi mo pa siya mailet ko. Meron ako nakikita dito na taong nangliling lang, mangliling lang, o may panliling lang. May taong nagpipretend. No? Ako nakikita sa iyo dito. Mag-ingat ka. Basta kung magtatrust ka lang sa intuition mo kasi marami sa inyo malakas ang pakiramdam. May tao dito na need ng self-care. Sabi dito, mag-save ka raw ng money. May lalaki na makakaramdam ka sa kanya ng either disappointment, painful, conflict, hindi pagkakaintindihan. Yan. Emotional pain. May lalaki. Ako nakikita. Madaming opportunity na darating sa iyo. Kumbaga, maraming idea ka rin na may isip dito sa sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, there's a new direction happen into your life sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, magbabago yung journey mo within this, before ending this year or by the next year. Pwedeng 1 month or bago matapos ang taon or by next year. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. There's a new beginning in life. There's a new horizon coming into your life. Yan ang sinasabi dito. Masakit ba likod mo? O may sakit ka sa likod? Or may tao may sakit sa likod? Universe, pwede explain mo sa akin to. Ay, devil! Galileo! Ala, bakit ganon? May tao na Ala, may taong galit sa'yo. Pisces, ingat ka na lang. O baka naman ikaw to. May tao na nagpapalipad hangin. Ay, nagpapalipad ng salita? Maluga. Engot talaga.
Ay, sabi dito ng tao na to, sana hindi mo makuha lahat ng kahilingan mo sa buhay mo. Sana hindi mo matupad. May taong may dark thought sa'yo. May taong makasarili at sakim. May taong makasarili, controller. May tao na sana hindi ka napapasok sa, wag kang pumasok, umalis ka sa isang toxic relationship, toxic situation, toxic environment. Umalis ka doon. Ha? May may pag-inom ng alak. Inom ka ba ng alak? O may taong umiinom ng mahilig uminom ng alak? Sa iba sa inyo may mga bad habit kayo ha? Or someone may bad habit. May nagsisinungaling talaga. May tukso ako nakikita dito. Yan. Or maybe itong tao na to mapanukso. No? May tao na, basta may taong may bad habit. Maraming klase ang bad habit. Diba? You're holding back to change to your best version, no? Sa nakikita ko sa'yo. You're being stuck and being trapped in your situation. Hindi yung thinking mo about na gusto ko na magbago yung journey ko, gusto ko na ng new beginning, gusto ko na ng new horizon, gusto ko na ng ganito, gusto ko ng ganyan. Medyo marami kang iniisip, no? May mga dine-daydream ka, fantasizing, may mga wishful thinking ka na medyo nakakapagpapagulo sa isip mo or magulo lang talaga yung isip mo. Kaya nakikita ko sa iyo ito nai-stuck at natatrap ka in your situation. Arigatou namaste, God bless.